Yung ano natin, yung ating donuts, no, they are delivered every day. So, pagka halimbawa, every day ang delivery mo, okay, so at the end of the day ngayon, hindi mo na siya pwede itinda tomorrow. Ganun. So talagang yung customer. Kahit sa Mindanao, ma'am, ganun talaga. May mga areas tayo na ang delivery nila is every other day. So iba yung formulation ng donuts doon. Okay, so halimbawa dito sa Manila, ang donuts natin dito, talagang one day mo lang siya makikita sa tindahan. But of course, pag binili mo siya, hindi naman, kunyari, bumili ka ng isang box. Bawa si Mads, so isang box para sa sarili mo lang. Hindi mo naman yan dapat ubusin. Parang huwag ka ma-pressure. Ay, kailangan ko na ito ubusin ngayon. Okay, pwede mo siya ilagay sa refrigerator or kahit sa room temperature, basta wala lang langgam. For your personal consumption. Pero halimbawa, ilang days ngayon? Ang lifespan. Sa personal? Sa donut. Well, sa store level, yung pambenta, one day lang yan. One day. Pag inuwi mo sa bahay ninyo, ilang 3 days. Usually, 3 days. Minsan hanggang week. Pero personal mo, personal. Nakausap ko kasi nutritionist ng Gardenia Bread. Sabi nila, kahit na daw, sabihin na natin, best before ganon. Pero, unless may amag or iba ng amag, pwede pa rin daw kainin. Sa bahay? Oo. Basta sa house, personal consumption. With Ano din? the same din ba sa Sa donut? Sa inyo, ma'am. Halimbawa, bibili ka ngayon, bibili kayo dyan, and then you stock mo lang siya sa ref. So, hindi naman yan masisira. Kasi maintain as long as nasa ref. Mga 1 week pwede. Oo, basta walang amag. Pinipinitin mo lang. Pero sa store, hindi namin yung pinakalaw. Okay. For selling, no? Ay, hindi rin. Ano sila, yung mga convenience stores namin, kung ano yung delivery, kunyari dito sa Manila, daily yun. Daily rin sila. Pinapalitan po yun. Paano pag hindi nabenta sa dinadala? Okay. Pagka hindi siya binibenta, binabalik siya sa plant. So, meron kaming disposal procedures na ginagawa doon. Okay. Para at least, hindi makatiyak lang kami na hindi siya yung mamaya, diba? Kung paano lang nila i-dispose yun. Benta, may makapulot, and then binibenta. So, sa atin, we really protect that. Yung ano natin na yun, protect. Okay. Pero dun sa mga lugar na every other day ang delivery, yung formulation ng donut is different. So, kasi for 2 days yun. So, every other day because of their current terrain, halimbawa. So, yun. Ayan. Okay. Isa sa mga sa mga nice, lalo na kung, for example, long-term yung plan. Kasi unang-una nga, meron na kaming, parang in terms of stability, may track record na siya eh. Kasi may mga matatagal na nakita. Like, tingnan nyo na lang yung sa Pinyan, parang ilang years na yun, 40 years na din siya. Yung sa Lawag, sa yun, more than, 35 years na siyang buhay doon. So, maraming mga stores na matagal. Basta dapat nauna ka lang. Ngayon kasi ang challenge natin is yung pwesto or lugar. So, talagang ngayon swertihan kung makahanap ka talaga ng magandang negosyo. So, pag nag-negosyo ngayon, dapat meron kang ibang skill na taon. Marketing at saka PR. Yan sila, yung mga kabataan. Yung nagpipicture, yung nag-face sa Facebook, at saka yung ikaw mismo yung nagpipr na brand. Okay, ma'am, so what is your edge over the other existing donuts businesses here in the Philippines? Well, first, si Mr. Donut ang isa kami sa mga nag-offer ng single unit franchise. Meaning, for example, yung major competitor natin, hindi ka makaka-franchise mo kapag hindi ka nag-franchise ng planta. Planta kasi sila eh. So, area ang franchising. Sa atin, of course, not many Filipinos merong budget na malaki. Na magtatayo ka ng plant, tapos magtatayo ka ng 5 na tindahan. So, we make sure that every Filipino na may pangarap na magnegosyo, mabigyan natin ng pagkakataon. So, whether ito ay mini, kasi meron ka ng sarili mong convenience store, itadagdag mo na lang. Or, ito ay isang tindahan na from your hard-earned money, inipon mo, meron kang 300 plus na pambili ng asset, plus some savings na natira for you. So, nagbibigay ng chance ngayon si Mr. Donut. Another edge natin is yung
isang beses lang kami nagsisingil ng franchise fee. Ito po. So, halimbawa, sa unang tindahan mo, nagbayad ka na ng 100,000 franchise fee. Yung pangalawang tindahan mo, asset na lang. So, example, 337,000 na kiosk package. No? 100,000 doon is franchise fee. 237 yung asset. Sa pangalawa mong tindahan, 237. Tapos, pwede mo din siyang installment. Sa pangatlong tindahan, ganun din. Okay, so pwede. And yung isa na nabanggit ko kanina, Guest Market. I think isa yun sa unique sa Mission Luna. For an international brand, isa kami sa nag-aalaw or merong package na pwede mo munang i-test bago ka pumirma ng 3 years na contract. Para kung halimbawa ma-realize mo na hindi pala ito yung negosyo for me, ayoko pala ng pagkain, gusto ko pala damit. Hindi ka nakatalik ng 3 taon sa akin. Para siyang honeymoon, no? Na period. Dito ba talaga yung gusto ko? Hindi siya yung mapapasok ka na lang. So, I think that's really one of the unique things about the Sulu. Plus the royalty. Wala kaming royalty. We don't collect.